Tawagin niyo ako sa pangalang Alex at ibabahagi ko rin sa inyo itong kwento ni Lolo Hermenio na ikwinento nga niya sa amin matagal na. Bali naranasan po niya ito noong mga 13 taong gulang pa lamang daw siya at nakatira sa Mindoro. Hindi lingid sa kaalaman ni Lolo Herminio ang tungkol sa mga aswang. Bata pa lamang daw siya ay madalas na nga siyang kwentuhan ng kanyang ama tungkol sa mga nilalang na iyon. Naniniwala rin si Lolo na totoo yung mga aswang gayong minsan nga ay may nakita na rin ito noong bata pa lamang siya. Taliwas naman sa paniniwala ni Lolo ang paniniwala ng kanyang mga kamag-anak. Dahil ayon sa mga ito ay katang-isip lamang daw yung mga nilalang na iyon. Wala pa silang naging karanasan sa mga ganon. Kaya hindi raw sila naniniwala. Pero kahit na ganon ay hindi nila nabago yung paniniwala ni Lolo tungkol sa mga aswang. Hanggang sa magkaroon na nga noon ng bali-balitang merong aswang sa Karatig Baryo. Hindi pa rin pinaniniwalaan ng kanyang mga kamag-anak yung tungkol doon. Dahilan kasi nila ay panakot lamang yun sa mga bata at walang katotohanan. Sakto ring sumiklab noon yung ganong bali-balita nang mamatay nga yung isa sa mga tsuhin ni Lolo. Nagkaroon kasi ito ng malubhang karamdaman na siyang naging dahilan para bawian ito ng buhay. Dahil sa pagkamatay ng kanyang tsuhin, nakaramdam siya ng pangamba na baka puntiryahin ito ng aswang. Batid ni Lolo na hindi lamang buhay at mga merong sakit o sanggol ang pinupuntirya ng nilalang, kung hindi maging yung mga bangkay. Sa kadahilan na ngayon, inihanda na lang ni Lolo yung kanyang sarili kung sakaling mangyari nga yung kanyang naiisip. Pinagsabihan din noon ng ama ni Lolo yung iba nilang mga kamag-anak na kapag nakarating na nga yung bangkay, dapat ay hindi ito iwanang walang bantay. Napailing pa noon yung mga kamag-anak nila, gayong paniwalang paniwala sila sa mga kasabihan ng mga matatanda. Nainis rin noon sa kanilang mga kamag-anak si Lolo. Ngunit hindi lang niya pinansin. Sa kanyang loob-loob ay hindi niya pababayaang walang bantay yung bangkay ng kanyang tsuhin. Malakas kasi yung kanyang kutob na dahil sa pagkamatay nito ay posibleng aswangin sila. Nung dumating na nga yung bangkay ng kanyang tsuhin noon, pinili ni Lolo na manatili roon tuwing gabi. Kasama nga yung kanyang ama. Hindi nila hinahayaan noon na maiwang walang nagbabantay sa bangkay ng kanyang tsuhin. Lalo na't hindi nakakaya ng kanyang tiya at mga pinsan na magpuyat hanggang umaga. Kahit nagsasalitan pa nga yung mga ito sa pagbabantay, minsan ay hindi raw maiwasang nakakatulog sila. Wala rin kasing gaanong mga tao dahil lampas 12:00 na ay umuwi rin daw yung mga tao. Sa kadahilan ng yun din ay nagpasya na lang sina Lolo at ang ama nito naroon manatili upang tumulong sa pagbabantay. Nang mga unang araw nga noon na naiburol yung kanyang tsuhin, wala namang naging kakaiba. Wala namang senyales na may posibilidad na merong aswang sa paligid nila. Pero kahit na ganon, hindi nagpakampante sina Lolo. Habang lumilipas yung araw ng burol ng kanyang tsuhin, nadadagdagan daw yung pangamba ni Lolo at maging ng kanyang ama. May mga umaga kasing nakakarinig sila ng balita tungkol sa pang-aaswang sa mga karatig nilang baryo. Pinagsasabihan na nga rin sila ng kanilang mga kababaryo na bantayang maigi yung bangkay ng kanyang tsuhin. Gayong baka aswangin daw yon. May mga pagkakataon kasi na may pumupuntang tao tuwing gabi upang magsugal na hindi pamilyar kina Lolo. Kaya dagdag pa yon sa kanilang pangamba. Inihahanda na lamang niya ang kanyang sarili sa mga maaring mangyari. At sinisigurado nila ng kanyang ama na may nagbabantay sa bangkay ng kanyang tito. Hanggang isang pagkakataon noon, sa pagkakatanda ni Lolo ay nasa 9 na raw na gabi ng burol ng kanyang tsuhin. Bandang 11:00 raw ng gabi, tulog na nga ang kanyang tita at maging yung mga pinsan nito. Dahil doon,
Sina Lolo at yung kanyang ama kasama yung dalawa pa niyang tiyuhin ang natitirang gising at nag-aasikaso sa mga tao. Kaunti lang din yung mga natitirang nagsusugal noon, gayong nag-uwian na rin daw yung mga iba. Nasa labas ng bahay yung ama at maging yung dalawang tiyuhin ni Lolo, habang siya naman ay nasa loob at nakaupo at nakatingin lang sa mga taong naroon sa labas. Walang kakaiba ng gabing yon. Hanggang sa nang lumampas daw ng mga alas 12 ng hating gabi, ay tumigil na rin yung mga nagsusugal. Nag-uwian yung mga ito kaya't silang apat na lang daw yung naroroon. Nagpasya nga noon yung kanyang ama at maging yung kanyang mga tiyuhin na uminom muna ng tuba. Hindi naman marami yung kanilang iniinom noon, kaya't hinayaan na lang din ni Lolo yung kanyang mga tiyuhin. Alam ni Lolo na hindi malalasing yung mga yon, kaya't wala rin siyang dapat ipangamba. Nang nasa kalagitnaan na nga ng kanilang pag-iinuman yung tatlo, nagpasya nga raw si Lolo na puntahan yung mga ito. Nang makalapit nga siya sa kanyang ama at dalawang tiyuhin, nagtanong pa raw yung mga ito kung inaantok na ba si Lolo. Napailing naman noon yung lolo ko bilang tugon. At dahil doon, pinagsabihan siya ng isa niyang tiyuhin na bumalik na sa loob at doon na manatili. Gayong sila na nga yung bahalang magbantay sa paligid. Sumang-ayon naman daw si Lolo at naglakad na nga siya pabalik sa loob ng bahay ng kanyang tiyuhin upang bantayan muli yung kabaong nito. Pero bago pa siya tuluyang makapasok noon sa bahay ng kanyang tita, ay nakarinig ng mahihinang kaluskos at manakanakang pagyabag si Lolo sa may gilid ng naturang bahay. Noong unay hindi raw siya nakaramdam ng kahit na anong takot at nagpasya nga siyang puntahan yung bahaging yon upang tignan. Dahil maliwanag naman yung buwan ng mga sandaling yon, hindi na nga siya nag-abalang kumuha pa ng ilaw. Diretso raw siyang naglakad patungo sa may gilid ng bahay. Habang papalapit si Lolo, hindi nga niya mapigilan ang panindigan ng balahibo sa katawan. Tinutuban siya ng hindi maganda, ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Nagtaka pa nga siya noong hindi na nga niya naririnig yung mga pagkaluskos at maging yung mga pagyabag na naririnig niya mula roon kanina. Nang makarating na nga siya sa may gilid ng bahay, wala raw siyang nakita roon. Subalit nang papalis na nga sana siya upang bumalik sa loob, meron siyang natanaw na dalawang bilugang bagay na animoy nakalutang sa ere. Nag-aagaw daw yung kulay pula at dilaw na kulay sa mga bagay na iyon na kanyang nakikita. Kaya't syempre ay nagtaka yung lolo ko noon. Lalapitan na sana niya iyon upang alamin kung ano. Ngunit natigilan daw siya nang bigla itong nawala. May kung ano ring mahihinang pagyabag siyang narinig na animoy may tao doon. Magpapatuloy pa sana siya sa bahaging yon, pero hindi na nga niya ginawa pa dahil naalala niyang walang nagbabantay sa labi ng kanyang tito. Kaya't dali-dali siyang bumalik sa loob. Inabala lang ni Lolo yung kanyang sarili sa paglalaro ng baraha habang nagbabantay doon. Napapalingon siya sa kanyang ama at dalawang tiyuhin sa may labas ng bahay. Ngunit abala raw yung mga ito sa kanilang pinag-uusapan. Ganon nga yung sitwasyon nang sa hindi inaasahan ni Lolo ay muli siyang nakarinig ng mahihinang kaluskos at mga yabag sa may gilid ng bahay. Nagtaka talaga siya noon, gayong sa pagkakaalam nga niya ay wala namang tao roon. Nagmatsyag pa siya ng ilang minuto hanggang sa napagtanto nga niyang hindi lang niya yon guni-guni. Dahil doon, nagpasya na lamang siyang tignan muli yung gilid ng bahay upang alamin kung ano nga bang nangyayari. Bunsod nang nakaramdam na nga ng kakaibang kaba noon si Lolo. Patakbo siyang pumunta sa kanyang ama at dalawang tito. Nagtaka naman daw yung mga ito kung bakit tumatakbo si Lolo. Kaya't pagkalapit niya sa mga ito, napatanong kagad yung kanyang ama. Hindi naman nagdalawang isip si Lolo noon na sabihin ang kanyang kutob na merong umaaligid na aswang sa gilid ng bahay ng kanyang tita. Dahil nga sa sinabing yun ni Lolo,
Dali-dali raw na tumayo yung tatlo tsaka patakbong kinuha yung itak sa loob ng bahay ng kanyang tiyahin. Pabalik na rin noon si Lolo sa bahay nang muli niyang makita sa gilid ng bahay ang dalawang bilugang bagay na nakita niya rin kanina. Tila nakatingin daw ito sa kanya, kaya tumakbo na rin siya habang tinatawag yung kanyang ama. Bigla rin daw na nawala yung naturang bagay. Kaya't kumbinsido na nga rin si Lolo na meron talagang aswang ng mga sandaling yon. Lumabas naman noon yung kanyang ama at dalawang tiyuhin na merong dalang itak. Narinig nilang apat ang mga pagyabag na animoy may tumatakbo ng pabalik-balik sa likod at gilid ng bahay. Dahil doon, walang pagdadalawang isip na nilibot ng tatlo yung paligid. Hindi nga sila nagkamali noong may makita silang aswang doon. Matangkad yung nilalang na yon, kumpara sa normal na tao. At naglalangis yung maitim nitong katawan. Nakita rin yun ni Lolo at hindi nga rin siya nagkamali. Sa iniisip niyang yung dalawang bilugang bagay na kanyang nakita ay mga mata na pala ng aswang. Sinubukan nilang paligiran yung naturang nilalang. Ngunit dahil sa liksi at kilos nito at maging sa taas ng kanyang mga pagtalon, ay nagawa raw nitong makatalon sa bubungan ng bahay ng tiyahin ni Lolo. Sigaw ng sigaw noon yung kanyang ama at mga tiyuhin habang binabantaan yung aswang na yon. Ngunit tila hindi raw ito takot sa kanila. Napapangisi pa raw ito habang pabalik-balik na naglalakad sa bubungan ng bahay. Naghanap naman sila ng paraan para mahabol yung naturang nilalang. Nagsaboy pa nga raw sila ng asin sa bubungan. Ngunit tila hindi naging matagumpay yung kanilang ginawa dahil parang hindi raw tinamaan yung nilalang na yon. Hindi raw kasi umaalis doon sa ibabaw yung nilalang at tila nanunukso pang habulin siya ng mga tiyuhin at ama ni Lolo. Doon na nga sila kumuha ng hagdanan upang sana'y umakyat sa bubungan at harapin yung naturang nilalang. Yun nga lang, naging agresibo naman daw yung aswang at sinubukan niyang sirain yung atip ng bahay. Nagising noon yung tiyahin ni Lolo at napatanong kung ano nga bang nangyayari. Nang malaman nitong merong aswang sa kanilang bubungan, natakot daw ito at hindi umalis sa tabi ng kabaong ng kanyang asawa. Dahil nga manipis yung atip ng bahay ng tiyahin ni Lolo, nagawang masira ng aswang yon. Bumulaga kina Lolo at sa tiyahin nito yung aswang na nasa bubungan. Kitang-kita nila ang nakakatakot na mukha ng nilalang. Kaya't binalot rin ng takot si Lolo at maging yung kanyang tiyahin. Pati na rin ang mga pinsan. Nakangisi pa raw noon yung aswang. Nung mapatingin nga yung nilalang sa may kabaong, ay napadila raw ito na animoy natatakam sa bangkay na naroroon. Pumasok noon yung ama ni Lolo sa loob ng bahay at doon nga hinambalos niya ng buntot ng pagi yung bahagi ng bubong kung saan nga nakasilip yung mukha ng aswang na yon. Naabot daw ng buntot ng pagi yung mukha nito. Kaya't napahiyaw raw ito. At nang akmang hahambalusin ulit yon ng ama ni Lolo, umalis daw yung aswang sa bahaging yon. Galit na galit raw itong nagpabalik-balik sa paglalakad niya sa bubungan. At nang mapansin siguro nitong makakaakyat na nga yung dalawang tiyuhin ni Lolo na meron ding dalang itak, ay mabilisan na raw itong tumalon pababa ng bubungan. Napamura pa nga yung mga tiyuhin ni Lolo noon dahil nag-akselang sila ng oras at lakas sa pag-akyat sa bubungan. Sinubukan pa ring habulin ng tatay ni Lolo yung aswang nang makababa na nga ito sa may bubungan. Pero mabilis raw yung pangyayari dahil tumakbo na nga papalayo yung nilalang at mabilis raw itong nawala dahil napakabilis raw nitong kumilos. Hindi na nga nila ito sinundan at minabuti na lamang na manatili sa bahay gayong hindi rin nila alam ang panganib na kanilang kahaharapin kung sakaling sundan nga nila yung nilalang. Noong wala ng araw yon, nagbantay sila sa paligid ng bahay hanggang sa mag-umaga. Hindi na rin daw bumalik yung naturang nilalang dahil alam na nga nito na marahil ay binabantayan din yung kanyang pagbalik. Kinaumagahan nga,
Inumpunin ng ama ni Lolo yung mga nasirang atip. Hindi naman makapaniwala yung kanyang tiyahin sa kanilang naging karanasan. Medyo kumalat yon sa kanilang baryo. Kaya't naging alerto yung mga tao noon. At tumutulong raw sila sa pagbabantay tuwing gabi at meron ring mga armas. Karamihan daw ay meron pang dalang mga baril upang makatulong sa pagbabantay. At mula nun, siyempre ay natakot na rin yung aswang na lumapit man lang sa bahay ng kanyang tiyahin. Hanggang sa mailibing ng araw yung labi ng tito nito, ay hindi na rin naman nakita pang muli yung nilalang na yon. At kahit pagkatapos raw nun, nagbabantay pa rin daw yung mga tao tuwing gabi, lalo na at alam nilang baka bumisita ulit sa kanila yung hayop na aswang na yon. Pero wala na rin daw na napabalita pang mga ganong pangyayari dahil marahil ay nagpunta na lang sa ibang mga baryo yung aswang, lalo at alam na niyang kalat na nga sa baryo nila Lolo ang tungkol sa kanya. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa lahat ng mga matyagang nakinig dito. Paalam. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Leo, Tubong Aklan, pero kasalukuyang naninirahan dito sa San Mateo, Rizal. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay karanasan ko po mismo noong binata pa lamang ako at naninirahan pa sa liblib na baryo sa parte ng Aklan. Nangyari ito noong dekada 80. Tandang-tanda ko pa nga po noon na mga 17 taong gulang pa lang ako noon. Kasalukuyang nagbubunot kami ng mga damo kasama yung aking ama sa may bakuran ng bahay. Nang makarinig kami ng aking ama ng sigaw ng isang matanda. "Tay, parang may tumatawag po sa inyo ah." Wika ko pa nga sa tatay ko noon. Nabala sa pagtatabas ng mga damo. "Meron ba?" Balik na tanong naman po nito at sandaling itinigil yung kanyang ginagawa. Sinabi ko sa kanya na parang si Mang Irming ang taong tumatawag. "Itigil mo nga muna yung ginagawa mo at magpahinga ka na muna. Pupuntahan ko lang si paring Irming." Saad naman noon ng aking ama. Ano kayang kailangan niya? Sambit pa nga nito at naglakad na rin papunta sa harapan ng bahay. Itinigil ko naman yung ginagawa ko na pagbubunot ng mga damo at sumunod na rin ako sa aking ama. "Paring Irming, ano't sumisigaw ka riyan? Ano bang kailangan mo?" Tanong pa nga ng aking ama noon nang makita nito ang kanyang kumpare. Nakita kong hingal na hingal si Mang Irming, kung kaya't agad na nagmadali na akong kumuha ng inuming tubig at ibinigay dito. Matapos abutin ng matanda yung tubig, ay agaran nitong nilagok yon at napahinga muna ito ng malalim bago humingi ng tulong. "Pare, yung anak ko, pakiusap, tulungan mo ko." Nagkukumahog na humingi pa ng tulong sa aking ama, itong si Mang Irming. "Teka lang pare, kumalma ka muna at nang sa ganun ay magkaintindihan tayo." Wika naman ng aking ama na siyang ginawa naman ni Mang Irming. Huminahon yung kumpare ng tatay ko bago dahan-dahang nagsalita na nawawala o mano ang kanyang bunsong anak. May nakapagsabi raw na pumunta ito sa Karatig Sitio at may kasama raw yung lalaki. "Pakiusap pare, alam kong ikaw lang yung makakatulong sa akin. Tulungan mo naman ako." Kabado pa niyang sabi na mahalata mo talaga sa kanyang mukha yung takot. Binalingan ako ng aking ama at inutusang iligpit na muna ang mga kagamitan at tulungan na muna ang kanyang kumpare sa paghahanap sa anak nito. At matapos kung gawin yung kanyang iniutos, sabay na kaming naglakad pabalik sa bahay ni Mang Irming. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kaswangan, isang manggagamot yung aking ama at siya yung tanging takbuhan ng mga kababaryo namin sa tuwing may nagkakasakit at pinaglalaroan ng kung anumang nilalang sa paligid. Habang naglalakad kami,
ay pilit na pinapakalma ni tatay ang kanyang kumpare. Sinabihan niya itong huwag mag-alala at huminahon na muna. Dahil walang magagawa kung matataranta pa nga ito. Sa pagdaan ng ilang minuto, ay narating na rin namin yung bahay ni Mang Irming at inikot muna ng aking ama ang kabuuan ng bahay para makita kung meron bang kakaiba. Matapos nga niyang ikutin yung kabuuan ng bahay, nalaman niyang merong presensya ng aswang sa paligid. Kaagad na sinabi nito sa kanyang kumpare ang tungkol sa kanyang nalaman. Naalarma naman si Mang Irming at labis yung pag-aalangan na kanyang nararamdaman tungkol sa kanyang anak. Maghinay-hinay ka. 17 na yung anak mo. Marahil ay alam na rin ito ang kanyang ginagawa. Ipagdasal na lamang nating mahanap siya kaagad at walang nangyaring masama sa kanya. Wika pa nga ng tatay ko at agara na kaming inayang pumunta sa Karatig Baryo. Nakaramdam na ako ng hindi maganda sa nakikita kong kakaibang ikinikilos ng aking ama. Sa kadahilan ng isang pagkakataon ay hindi pa ako nakapunta sa kanyang sinabing sityo. Dahil mulat sa pool ay mahigpit na kabilin-bilinan sa akin ng aking ama na huwag pumunta sa Karatig sityo sapagkat hindi umano normal ang ilang mga naninirahan sa lugar na iyon. Isa pa, medyo mahirap rin po yung marating dahil kailangan mo talagang lakarin at wala ka namang masasakyan. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, pinayuhan ako ng aking ama na anuman yung mangyari ay huwag lumayo sa kanyang tabi. Huwag ko rin daw tanggalin yung aking suot na kwintas na San Benito dahil yun lamang yung makakapagligtas sa akin sa oras ng kapahamakan. Sinabihan rin ni tatay ang kanyang kumpare na huwag munang magsasalita pagdating namin doon sa sityo. Hayaan daw nito na siya na lamang muna yung makikipagdiskusyon. Tandaan mo lang lahat ng mga sinabi ko. Huwag ka munang gumawa ng aksyon hanggat hindi ako nagbibigay ng hudyat. Nagkakaintindihan ba tayo? Pahayag pa po noon ng aking ama. Huwag kang mag-alala pare. Hindi ko hayaang mapahamak yung anak mo. Dagdag pa nga nito sa kanyang kumpare. Mahigit 1 oras rin po yung nilakad namin papunta doon sa sityo kung saan merong nakapagsabing naroroon nga yung anak ni Mang Irming. Nang makarating na nga kami doon, sa bungad pa lamang ay sumalubong na sa amin ang kakaibang amoy at hindi ko alam kung saan o ano nga ba yung amoy na yon. Nung naglalakad na kami papasok, ay nakita kong napakaraming bangaw ang nagsisiliparan sa buong paligid. Nako naman. Anong klaseng lugar ba itong pinasukan natin? Napakaraming bangaw. Mga tao ba yung nakatira dito? Inis na tanong pa nga po noon ni Mang Irming at panay yung kanyang pagpagpag ng laylayan ng kanyang damit. Dahil nga sa mga bangaw na dumadapo doon. Sinabihan naman siya ni tatay na huwag na lamang intindihin pa ang mga napapansin niyang bangaw. Bilisan na lamang umano namin ang aming paglalakad para mahanap na nga namin ang anak ni Mang Irming. Magandang araw ho, Manong. Bati pa nga ng aking ama sa matandang nakasalubong nito. Nanlaki yung mga mata ko nang makita ko na nanlilisik yung mga mata ng matanda at para bang nanlilimahid sa langis yung kanyang balat. Napataki pa nga ako ng ilong nang malanghap ko ang mabahong amoy na sa tingin ko ay nagmumula doon sa matanda. Akmang magsasalita pa nga sana ulit yung aking ama. Nang walang ano-ano ay nagmamadaling maglakad yung matandang lalaki at para bang merong kinakatakutan. Mukhang meron tayong bisita dito ah. Anong meron at nagawi ka dito, kaibigan? Sabay-sabay kaming napalingon ng aking ama nang marinig po namin yung pahayag na yon. At hindi ko napigilang mangilabot at magtaasan yung aking mga balahibo sa batok na hindi ko rin maintindihan. Noong makita ko nga yung matandang lalaki na nakamulagat yung mata
at merong mahabang balbas na hinihimas-himas pa nga po nito habang nakangisi ng nakakaloko. May nakawala na naman bang alaga sa kulungan mo? Nakakalokong tanong naman ito. Diretsa ang sinabi ng aking ama na nawawala yung bunsong anak ng kanyang kumpare at may nakapagturo na doon sa sityo na iyon na kung saan nga kami naroroon, pumunta yung anak ng kumpare nito at may kasama daw itong lalaki. Hindi pa man tapos magsalita yung aking ama ay biglang sumigaw na si Mang Irming na ibalik raw sa kanya yung kanyang anak. Hindi pa nga ito nakontento dahil dinuro-duro pa nga nito yung matanda at sinabihang aswang. Nakita kong nagbago yung ekspresyon sa mga mata ng matanda dahil sa kanyang narinig at umangil po itong parang hayop. Umalis kayo rito. Lumabas na kayo bago pa man sumapit yung dilim at baka hindi ko mapigilan yung sarili ko at may magawa pa akong hindi maganda sa inyong tatlo. Wika pa nga ng matanda na talagang nagbabanta. Hindi kami nandito para makipag-away o kahit maghanap man ng kung anong gulo. Nandito kami para kunin yung anak ng kumpare ko. Nagmamatigas namang tugon ng aking ama pero kalmado. Hindi ko nakita ng takot sa mata ng aking ama noon at ginantihan pa nga nito ng matalim na titig yung matanda na noon ay namumula na nga yung mata at nangangatog na yung bibig na para bang nagpipigil lamang yung matanda ng kanyang galit na nararamdaman ng mga sandaling yon. Hindi kayo naghahanap ng gulo, pero anong ginagawa ng kasamahan mo? Isang malaking kalapastanganan yung ginagawa niyang pagduro sa akin. Hindi ba ninyo ako kilala? Pabulyaw pang ang saad ng matanda. Humingi naman ng dispensa yung aking ama at sinabing nagpunta lamang kami roon para kunin yung anak ni Mang Irming. At pagkatapos nun ay agaran din kaming aalis. Pero Sir Dan, bago pa man po makapagsalita yung matanda, ay hindi na nga napigilan ng kumpare ni tatay na magtaas ng boses at paulit-ulit na sinabing aswang yung matanda. Ibigay na raw sa kanya yung kanyang anak para walang masamang mangyari o walang gulong magaganap. Dahil sa ginawa ni Mang Irming, ay nakita kong lalong nanggalaiti yung matanda. Naninindig yung mga balahibo ko sa batok dahil kinilabutan po talaga ako noon. Nang sa isang kurap lamang ng aking mga mata, ay bigla pong nawala yung matanda. Nalingat lang ako saglit at hindi ko na po ito mahagilap. At nung napatingin po ako sa gilid, ay bigla ko na lang pong nakitang merong tumatakbo sa may gilid sa mga damuhan. Natigilan po kami noon hanggang sa mga ilang sandali pa. Ikinagulat ko nang may biglang lumabas na aso na parang patpatin pero nakakapangilabot po yung itsura. Talagang nangangatog yung mga tuhod ko noon at parang gusto ko na ring tumakbo pabalik sa aking pinanggalingan. Lalo na nga nung magkakasunod ng nagsilapitan ang mga tao doon at animoy mga baliw na naglalakad. Napatras ako ng bahagya pero binulungan ako ng tatay ko na mag-relax lang at huwag magpadala sa takot na aking nararamdaman. Naloko na. Wika pa nga noon ng aking ama. At lalo naman akong nagulat at nagtaka nang makita kong halos mag-iyak na nga sa takot itong si Mang Irming. Habang hindi inaalis yung tingin sa nilalang na marahang naglalakad papalapit sa amin. Inuulit ko po. Parang payat na aso lang po yun pero may kalakihan. At talagang kitang-kita po yung mga pangil. Nasa isang tingin pa lang doon kahit ganon yung kanyang anyo, ay talagang kikilabutan ka dahil alam mo agad na hindi normal. Kaibigan, baka nakakalimutan mong meron tayong kasunduan. Wika pa ng aking ama at inilabas po nito yung kanyang buntot ng pagi. Banggitin nyo ni tatay at tumingin sa mga kasityo ng matanda na papalapit na rin sa amin.
ay kinagulat po talaga namin noon nang muli pong tumakbo yung hayop na yon. At mga ilang sandali lang ay lumabas pong muli yung matandang kanina lang ay kausap namin. Hindi ko na po alam noon yung nangyayari, lalo at hindi pa naman gabi. Doon na po sinabi ng tatay ko na hindi raw mahalaga kahit gabi man o hindi. Lalo at mataas na uri daw ng aswang yung matandang yon. Pero kumalma lang daw kami at meron nga silang kasunduan. Sinabi ng matanda noon na maghintay lang daw kami, tsaka agaran po itong umalis. Ganon din po yung ibang mga papalapit sa amin. Umalis rin po yung mga ito sa isang hudyat lamang ng matandang yon. Naghintay po kami noon, matagal-tagal rin po, at mga ilang sandali pa ay dumating na nga rin po yung isang lalaki. Dala-dala yung anak ni Mang Irming na kasalukuyang walang malay. Kahit na takot si Mang Irming noon ay nagmamadali niyang kinuha yung kanyang anak. Tapos ay bigla rin pong dumating yung matanda na noon ay meron na pong suot na damit pang itaas. Nakakatawa man pong isipin, pero totoo pong may kakayahan silang magpalit ng anyo. Nagpasalamat po noon yung tatay ko at binantaan niya nga po yung matanda at yung iba pang naroon na wag na sanang mauulit yung mga nangyaring yon. Ayon naman sa matanda ay hindi raw niya alam na meron sa kanyang mga kababaryo yung kumuha sa anak ng kumpare ng tatay ko. Kaya nga raw medyo naging agresibo siya nung una, lalo na't dinuro-duro pa raw siya ni Mang Irming. Isang napakatalim na titig yung ipinukol ng matanda noon sa aking ama bago tumango at tinalikuran na nga po kami. Bago kami umuwi ay nagpresenta nga yung isa sa mga kalalakihan. Naihatid kami sa may bungad ng kanilang lugar. Sa kadahilanang dumidilim na rin po noon yung paligid at bilang respeto ay pumayag naman yung aking ama. Naihatid kami ng lalaking yon hanggang sa bungad. Sa paglipas ng ilang sandali, nang makalabas na nga po kami doon ay sandali ko pang nilingon yung sityo na aming pinanggalingan. Bahagya pa nga po akong kinabahan nang makita kong may nakatingin ulit sa amin na isang malaking aso. Nang mga sandali po kasing yon ay medyo dumidilim na at nakikita ko po yung mga mata nitong nagliliwanag. Pero sinabihan ako ni tatay na wag nang pansinin yon. Nang makauwi na nga po kami ay sinabi pa ng tatay ko yung pangalan ng matandang aming nakausap. Pero hindi ko na rin po yun babanggitin pa dito. Ayon pa kay tatay ay kaibigan raw niya dati yung matanda. At minsan pa nga raw na iniligtas ni tatay yung kanyang buhay. Yun daw yung dahilan kung bakit naging magkaibigan sila noon. Pero dahil magkaiba raw sila ng mga katayuan sa buhay. Dahil aswang nga yung matanda habang albularyo naman yung tatay ko. Kaya't napagkasunduan daw nilang dalawa na huwag gagalawin yung mga kababaryo ni tatay. Nangako naman daw yung aking ama na kung sakaling meron siyang mahuling lumabag sa kanilang kasunduan ay hindi raw niya yon papatayin. Ayon pa kay tatay, yung lalaking kumuha daw sa anak ni Mang Irming, hindi raw niya yon kilala. Baguhan daw siguro yon sa kanilang lugar, kaya't kahit yung matandang aswang ay hindi rin alam yung ginawa nito. Ayon pa kay tatay ay sigurado rin daw siya na isa ring aswang yung lalaking yon. Yun din daw marahil yung dahilan kung bakit kinuha nga nito yung anak ni Mang Irming na kursunadahan daw siguro. Simula nga po nang mangyari yon, kami pong mga magkakamag-anak at yung mga kababaryo po namin ay hindi po talaga pumupunta doon sa sityong yon. Pero ngayon po parang nawala na rin po doon yung mga pinaghinalaang aswang. Nagsialisa na rin po. Lalo at kumalat na rin po noon yung tungkol sa kanila. Dito ko na rin po siguro tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po. Tawagin niyo ako sa pangalang Sonia. Taga rito po ako sa Samar. At meron din akong ibabahaging kwento sa inyo na nangyayari sa aking panganay na tawagin po nating Nena. Nasa 8 taong kulang pa lamang si Nena nang mangyari ito sa kanya. Nang mga panahong ito ay nauuso sa aming baryo yung tungkol
sa mga aswang. At sa kadahilan ng yon, natatakot si Nena na lumabas ng bahay namin upang makipaglaro sa mga kapitbahay naming kaedad lang din niya. Kahit magkakalapit lang yung mga tirahan namin noon, ay mas pinipili nitong maglaro ng mag-isa sa loob ng bahay. Kahit hindi namin siya pinagbabawalan, ayaw talaga niyang lumabas lalo na tuwing hapon. Ayon pa nga sa bata, takot raw siya sa aswang, gayong minsan na nga niya itong nakita. Hindi ko nga rin alam kung totoo nga ba yung kanyang sinasabi noon tungkol sa kanyang nakitang aswang. Ngunit hindi ko rin ito masisi kung ganoon nga yung kanyang naiisip at nararamdaman niyang takot sa ganoong nilalang. Hinayaan na lang namin siya ng kanyang ama dahil masaya rin naman ito kahit mag-isa siyang naglalaro. Yun nga lang, kung minsan pinagsasabihan namin siyang lumabas rin at makipaglaro. Kapag ganon, tanging pagtango lamang yung naitutugon nito at sinusubukan din niyang lumabas upang makipaglaro. Ngunit umuuwi rin naman po ito kaagad. Hindi talaga siya nagtatagal. Hanggang sa lumipas nga yung mga araw noon at tila humupa rin yung mga kwento tungkol sa aswang. Pero kahit na ganon, hindi pa rin nagbago si Nena. Hindi pa rin ito gaanong lumalabas ng bahay dahil ayon nga sa kanya, hindi pa raw nawawala yung aswang na gumagala. Dagdag pa nga ng bata, hindi man niya alam kung saan nga ba yung bahay ng naturang aswang, pero alam niyang nasa paligid lang daw ito. Nagtaka nga ako noon dahil sa kanyang mga sinabi. Sa kadahilan ng yon, at dala na rin ng kuryosidad, napatanong ako sa bata kung bakit niya nasabi yung bagay na yon at kung paano niya alam na nasa paligid lamang yung mga aswang. Hindi pa muna siya umimik at napatitig lang sa akin. Dahil doon ay nakaramdaman naman ako ng kakaibang kaba sa hindi ko malamang dahilan. Walang ano-ano, nagwika si Nena na labis kong ikinagulat. Ang sabi po nito, kaya raw siya takot na lumabas ng bahay dahil sa aswang na malimit raw niyang makita. Nangunot pa nga yung noo ko noon dahil sa kanyang winika. At mas nagbigay ng pagtataka at labis na gulat at kaba sa akin ay nang sabihin nga nitong ilang ulit na raw niyang nakita yung aswang at minsan ay umaaligid pa sa aming bahay. Hindi nga ako nakaimik agad noon. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba yung kanyang tinuran, pero napakaseryoso po ng mukha nito. Kaya naisip ko rin na totoo marahil yung mga sinasabi nito. Muli ko pang tinanong si Nena kung kailan nga ba nagsimulang makita niya yung naturang aswang. At ganoon na lamang yung paninindig ng balahibo ko nang tumugon itong simula raw na nauso yung kwentong aswang sa aming baryo. At doon din daw nagsimula na nakikita nga niya yung nilalang. Kwento pa nga niya noong una raw ay nakikita lamang niya itong dumadaan kapag nagigising siya dahil sa ingay sa paligid at kapag hindi pa siya kagad nakakatulog. Pero kalaunan, napapansin daw niyang umaaligid na ito sa bahay na animoy may kakaiba na binabalak. Natulala ako dahil doon kaya't kinalabit nga ako ni Nena. Mabilis itong napayakap sa akin at napaiyak habang sinasabi na talagang natatakot daw siya. Matagal na raw sana niyang gustong sabihin sa amin ng kanyang ama yung tungkol doon. Ngunit baka hindi raw kami maniwala. Inalo ko naman yung bata noon at pinatahan. Kinausap ko rin ito na kapag nakita ulit niya yung aswang ay puntahan kami nito ng kanyang ama. Tumangulang yung bata sa akin noon bilang tugon. Napaisip din ako noon kung ano nga bang dahilan at bakit umaaligid yung aswang sa labas ng bahay. Nang maalala kong hindi pa ako dinadatnan ng aking regla, tinutuban ako ng hindi maganda. Ikwinento ko naman sa aking asawa yung tungkol sa kwento ni Nena at maging siya ay nagulat dahil yun pala yung nangyayari sa bata. Dahilan para matakot nga itong lumabas ng bahay at makipaglaro. Nagpasya rin kami noon ng aking mister na matyagan nga yung bata, lalo na tuwing gabi. Nang mga sumunod na araw nga noon, kinumpirma ko nga yung aking hinala. Kasama si Nena ay nagpatingin kami
sa isang albularyo. At ayon pa rito ay wala namang kakaiba kay Nena. Dagdag pa nito, marahil ay madalas lang daw nitong matsyempohan yung aswang. Kaya't lagi niya itong nakikita tuwing umaaligid sa aming bahay. Yun ay dahil nagdadalang tao nga ako noon. Kaya't marahil ay pabalik-balik din yung aswang sa bahay namin. Pinayuhan naman ako ng albularyo na maglagay ng mga pangontra. Maging si Nena ay binigyan din po nito ng isang pulseras na pangontra raw sa masamang elemento, pati na rin sa mga aswang. Wika pa nga ng albularyo, samahan o itabi na muna namin sa pagtulog yung bata. At nang hindi nga ito matakot na mamatsyagan, at mas mabantayan naming mag-asawa. Nagpasalamat na nga ako noon sa manggagamot at nagpaalam na rin. Umuwi kami noon ni Nena sa aming bahay at ginawa nga yung mga bili ng albularyo. Naglagay nga ako ng mga pangontra sa labas at maging sa loob ng bahay. Tulad nga ng sabi nitong palibutan ng asin yung bahay namin ay ginawa ko rin po. Pagka-uwi ng aking asawa galing trabaho, sinabi ko ngang nagdadalang tao na nga ako. At malamang yun yung dahilan kung bakit umaaligid yung aswang sa aming bahay. Natuwa naman ito dahil sa aking mga naging balita sa kanya. Ngunit nabahala rin po ito na baka balik-balikan nga kami ng aswang. Kahit na ganoon, sinigurado naman ng mister ko na walang mangyayaring masama. Simula nga po noon, katabi na rin namin si Nena sa aming pagtulog. Minamatsyagan din po namin ito. Ngunit wala namang naging kakaiba sa kanyang mga kinikilos. Hindi na rin po ito madalas na nagigising tuwing gabi at mahimbing na rin yung kanyang tulog. Kaya kahit papano ay nakampante na rin kami noon. Naisip nga namin na baka dahil sa kanyang takot sa aswang, noong nag-iisa lang ito sa kanyang kwarto, kaya't hindi ito gaanong nakakatulog at madaling magising kahit mahinang ingay lang ang naririnig sa paligid. Nagpatuloy po noon yung pagmamatsyag namin kay Nena. At syempre maging sa aming paligid. Pero wala namang naging kakaiba sa loob ng halos mga 1 linggo. Wala rin kaming naging balita noon tungkol sa aswang. At maging si Nena ay wala ring nasabi pa na nakikita niya yung nilalang. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin lumalabas ng bahay namin yung bata. Gayong sa kanyang tingin ay hindi pa rin ligtas sa labas ng bahay. Hindi naman namin siya pinipilit noon. At hinahayaan lang din namin siya sa kanyang gustong gawin. Mas pinipili pa rin kasi ng bata na maglaro sa loob ng bahay. Sa kadahilan ng ligtas siya at wala kaming dapat na ipag-alala pa sa kanya. Hanggang sa isang gabi nga noon, hindi namin nakalaing may kakaibang mangyayari sa amin. Mahimbing na kaming natutulog ng gabing yon. Nang mga bandang 11:30 ng gabi, nalimpungatan ako dahil bahagya akong nakaramdam ng pananakit ng aking tiyan. Nang mga bandang 11:30 ng gabi, nalimpungatan ako dahil bahagya akong nakaramdam ng pananakit ng aking tiyan. Napahawak pa nga ako sa masakit kong tiyan na noon ay may kaunting umbok na. Hudyat nga na ako ay buntis na. Naisipan ko namang kapain noon si Nena sa higaan. Gayong napapagitnaan nga namin ito ng aking asawa. At ganoon na lamang yung aking pagkagulat nang wala ito sa kanyang higaan. Mabilis akong napabangon noon upang hanapin sana ito. Napakunot noo pa nga ako noon ng mga sandaling yon dahil hindi tumigil yung pagkirot ng aking tiyan. Nang makabangon na nga ako, nilibot ko yung aking mga mata sa loob ng aming kwarto. Hindi ko nakita si Nena, kaya't lumabas ako ng aming kwarto. Malapit na sana ako sa pinto ng kwarto nang bigla itong bumukas. Pumasok si Nena. Na noon ay tila grabe yung takot. Mabilis siyang napayakap sa akin nang makita ko nito. Napaiyak din ito habang nanginginig yung kanyang katawan. Tinanong ko nga siya kung ano nga bang nangyari sa kanya at hindi naman po siya nagdalawang isip na sabihin.
Nagising daw kasi ito gayong nalimpungatan siya dahil nakarinig siya ng malakas na kaluskos sa may bintana ng kwarto. Sakto ring naiihi na siya, kaya't nagpunta nga siya sa banyo upang umihi. Pabalik na raw sana siya nang makarinig siya ng ingay sa labas ng bahay. Kaya't sinubukan nga raw niyang sumilip. At kitang-kita raw niya ang isang mabalahibong nilalang. Buhaghag pa raw yung buhok at naglalangis daw yung kanyang maitim na katawan. Batid niyang aswang yon. At yun din daw yung nilalang na kanyang malimit na makita. Kaagad raw siyang tumakbo pabalik sa kwarto. Lalo na nga nang mapalingon sa kanya yung aswang. Sabi pa nga niya ay nasa paligid lamang daw ito ng bahay. Gayong pabalik-balik lang daw ito ng lakad. Ganon nga yung nangyayari sa aming dalawa. Nang makarinig kami ng kaluskos sa may bintana ng kwarto. Napayakap naman si Nena sa akin noon. At sinabing yun na marahil yung aswang. Sa kadahilan ng yon, sinabihan ko siyang gisingin yung kanyang ama. At ako naman ay sumilip sa may bintana. Ginawa naman po yun ng bata. Kaya't naglakad na rin ako patungo sa bintana upang sumilip doon. At noong nakasilip na nga ako, may nakita nga akong nilalang sa may labas ng bahay. Nakatayo ito roon habang napapasinghot. Nakatalikod ito sa akin kaya't marahil ay hindi nga ako nito nakita. Dali-dali na lang akong umalis noon sa may tapat ng bintana at nilapitan yung aking mister na noon ay kagigising lamang. Sinabi namin sa kanya ni Nena yung tungkol sa aswang na nasa labas ng bahay. At dahil doon, mabilis siyang napabangon at kinuha yung kanyang itak na nasa ilalim lang ng kama. Walang pagdadalawang isip siyang lumabas ng aming kwarto upang harapin yung aswang. Hindi namin siya napigilan noon, kaya't nanatili na lamang kami sa loob ng bahay. Narinig na lang namin siyang sumisigaw noon na meron umanong aswang sa paligid. Naulinigan rin namin yung mahinang pag-angil ng aswang sa may labas ng bintana, kasabay ng pagyabag nga nito palayo. Walang ano-ano, nagkagulo po sa labas ng bahay dahil nagising nga yung aming mga kapitbahay dahil sa mga sigaw ng aking ama. Nang mapasilip naman kami sa bintana noong nasa may sala na nga kami, nakita namin yung mga kapitbahay namin sa labas at may kasamang iba pang mga tao. Nang mga oras na yun din pala, rumuronda yung mga taga-kabilang baryo gayong may na biktimang batang lalaki raw yung naturang aswang sa kanilang barangay. Marahil ay tumungo nga ito sa aming baryo nang matapos niyang gawin yon. At nang mawari ng aswang na nagdadalang tao nga ako, ay sinubukan niya akong puntiryahin. Sa kadahilan ng yon, minabuti ng aking asawa na magbantay sa paligid ng bahay. Siniguro niyang hindi kami mapapasok ng aswang na gumagala. Nang makarating naman yung iba pa naming kapitbahay ay nag-usisa nga sila kung ano nga bang nangyari. At hindi naman nagdalawang isip yung asawa ko na sabihin yung lahat. Dahil doon, nagboluntaryo nga yung ilang kababaryo namin na tumulong sa paghahanap ng aswang. At dahil sa kanilang pagsuyod sa paligid, nakatagpo sila ng taga-kabilang baryo. At nagsanib puwersa nga sila at bunsod nito. Naging madali para sa kanila yung masukol yung aswang na yon. Sa kabutihang palad naman po noon, hindi na nga nakabalik ng gabing yon yung aswang sa aming bahay. Hanggang mag-umaga kasi, ay nagbabantay pa rin yung asawa ko noon. Marahil ay natakot rin itong bumalik. Isa pa, marahil ay alam din ng aswang na tinutugis na nga siya ng mga taong rumuronda. Kaya tumakas na rin po ito. Simula ng gabing yon, nagbabantay na nga yung asawa ko at ang ilang kapitbahay sa paligid tuwing gabi. Hindi na rin nagpaparamdam yung aswang noon. Ngunit hindi kami nagpakampante. Nagpatuloy sa pagroronda yung mga kalalakihan mula sa aming baryo at maging yung mga sakaratig baryo namin upang tugisin yung aswang na yon. Hanggang isang gabi nga, nahuli nga nila ito sa kabilang baryo namin na sinusubukan raw kasi nitong biktimahin yung sanggol na kakapanganak pa lamang. Nang mahuli nga ito ay pinagtulungan daw itong bugbugin hanggang sa ito ay mawala ng buhay.
Hindi na namin inalam pa kung ano nga bang ginawa nila sa katawan ng aswang na yon. Dahil yung mahalaga ay wala na ito. Wala rin daw itong ibang mga pamilya kaya kahit papano ay kampante na rin yung mga taong walang gagala at mangbibiktimang aswang sa mga kabaryuhan. Simula nga noon ay naging tahimik ulit yung aming pamumuhay. At dahil batid naming mag-asawa na hanggat naroroon kami sa baryong yon ay hindi matatahimik yung anak naming si Nena. Kaya't nagpasya nga kaming umuwi na lamang sa probinsya ng aking asawa. At doon na nga po kami nagsimula ulit. Mula naman noon ay hindi na rin naulit yung ganitong karanasan. At dito ko na rin po siguro tatapusin ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga makikinig dito at paalam. Magtatago po ako sa pangalang Arnel at tubong Panay Island po ako. Minaigi kong hindi ko nabanggitin yung mismong probinsya para makaiwas sa kung anumang problema o baka makilala pa nga ako. Nangyari ito noong dekada 90 pa. Mga panahong simpleng-simple pa lang yung buhay sa probinsya. At hindi pa gaanong naaabot ng sibilisasyon yung aming baryo. Tahimik sa probinsya, malayo sa ingay ng syudad at mga usok ng mga sasakyan at mga pabrika. Bago nangyari yung kwentong ito, may panaka-naka namang pagkakataon na nakakarinig kami ng mga bali-balita tungkol sa mga aswang, engkanto at kung ano-ano pa. Malabong walang ganitong mga kwento sa probinsya lalo na nga po noon. Kaya't normal na lang yung bagay na ito. Pero hindi naman umabot sa punto noon na talagang matatakot yung mga kabataan. Lumalabas pa rin kami ng gabi noon. Lalo at hindi naman delikadong maglakad sa gabi. Dahil wala namang basagolero talaga noon sa lugar namin. Magkakilala ang lahat ng mga tao at may kanya-kanyang trip sa buhay. Walang gaanong gulong nagaganap noon. 16 na rin po ako noon nang mangyari ito. Tipong hinahayaan na ring lumabas ng gabi kasama yung mga barkada. May lamay po noon sa baryo namin. Kaya't kasama yung mga barkada ko na tawagin po nating Obet at Mario. Nagpunta nga kami doon para magsugal syempre. Pero barya-barya lang din po, lalo at wala pa naman kaming mga trabaho noon. Nagkakapera lang kami sa paminsan-minsan na pamimingwit at panghuhuli ng mga alimango na hindi naman talaga kami kumikita ng malaki. Lalo at napakamura lang din ang bili ng mga ganon nung panahong yon. Natalo po kami sa sugal noon. Naubos yung konti lang naman naming hawak na pera at dahil wala na nga kaming pantaya ay nagkayayaan na rin po kaming umuwi noon. Dahil kung hindi rin kami tataya, mabuti pang umuwi na lang at mabubusog lamang kami doon sa kakalanghap sa usok ng sigarilyo ng mga sugarol na naroroon. Magkakalapit lang din yung bahay naming tatlo, kaya't sabay-sabay po kaming naglakad patungo sa isang direksyon lamang. Habang naglalakad, napag-usapan namin noon na mamingwit ulit kinabukasan habang wala pang pasok. At habang nagkakatawanan, bigla kaming nakarinig ng pamilyar na huni. Huni ng ibong uwak pero kakaiba. Bilang laking probinsya. Alam na alam namin na hindi talaga yon ibon. Tunog po yun ng wakwak, yung aming naririnig. Kaya't sabay-sabay kaming napatingala noon. Pero hindi namin makita kung nasaan nga ba yun banda. Lalo at yung dala naming flashlight noon ay mahina na rin yung ilaw dahil gamit na rin yung kanyang baterya. Wakwak yun tol, parang dumaan lang eh. Dito pa talaga papunta din sa daang tinatahak natin. Wika pa nga ni Obet noon. Mukhang nauna na siya tol, pero bilisan lang natin yung paglalakad at medyo malayo pa yung lalakarin natin. Sabi ko naman noon at kalmado pa nga po kami noon. May nakitang putol na kahoy si Mario sa may gilid ng daan at agaran po niya yung dinampot.
Baka sakaling tambangan daw kasi kami. At para meron siyang panlaban. Sabi ko naman ay wala kaming dapat ikatakot lalo at tatlo naman kaming magkakasama. At magkakapit bahay lang din kami kaya hindi kami maghihiwalay sa daan. Palinga-linga kaming tatlo noon pero nawala na rin yung huni na parang nakalayo na o baka lumapag na rin kung saan. Mga 5 minuto pa ay napadaan kami sa bahay ng isang kababaryo. Habang papalapit kami, ay nakakarinig kami ng boses ng babae na parang hirap na hirap. Sumisigaw rin na parang nasasaktan. Doon na nga namin napagtanto na baka nanganak na rin si Ate Mariel dahil bahay po nila yon. Yung kababaryo po namin itong buntis. Lalo at naririnig na rin namin yung boses ni Aling Mila na siyang kumadrona noon sa aming baryo. Hindi pa po uso yung doktor noon kapag nanganganak. Hilot lang lagi yung tinatawag, lalo at mahirap yung buhay. Umire ka lang, Ate Mariel. Pabulong pang wika ni Mario noon pero biglang tinakpan ni Obet yung bibig nito. Sabay hila sa amin sa may gilid ng damuhan. Hindi pa kami gaanong nakakalapit noon sa bahay ni Ate Mariel. Lalo at bumagal nga yung paglalakad namin noong narinig namin yung mga ingay. Napakatahimik po kasi ng gabi na talagang dinig na dinig kahit papalapit pa lang kami. Medyo malakas din pong umungol. Umire, itong si Ate Mariel. Pero nagulat po kami noon sa ginawa ni Obet. Ano ba kasi yun? Pabulong ko pang tanong. Pero mabilis nitong pinatay yung ilaw habang sinesenyasan po kaming manahimik. Tol, ano ba? Tinatakot mo naman kami. Mahinang sabi pa ni Mario noong mapansin naming nanginginig po yung kamay ni Obet noong pinapatay niya yung flashlight. Tol, kalma. Ano ba kasi yun? Tanong ko pa nga po noon. Napatingala na lang po si Obet, sabay turo doon sa bahay nila Ate Mariel. Napatingin naman kami ni Mario pero wala naman kaming kakaibang napansin. Kaya't nagtaka nga po kami noon. Sa bubong. May nakita ako sa bubong. Nauutal pa ngang wika ni Obet. Doon na nga namin binuhos yung aming pansin sa may bubungan ng bahay ni Ate Mariel. Medyo madilim po talaga noon, Sir Dan. Dahil maula po noon na wala ring ganong liwanag sa buwan. Noong una ay halos wala talaga kaming mapansin. Hanggang sa unti-unti kong naaaninag na parang may kung ano nga doon. Lalo na nga nung bigla yung gumalaw. Kitang-kita po namin may kung anong nilalang doon na nakadapa sa may bubungan. Agaran kong tinakpan ang bibig ni Mario nang makita itong halos pasigaw na. Kasabay ng malakas na pag-iyak ng sanggol. Na mukhang nanganak na nga si Ate Mariel ay siya namang pagkilos ng nilalang. Kinuha ko nga kay Mario noon yung hawak-hawak niyang putol na kahoy. Sabay gumapang na ako sa damuhan papalapit doon sa bahay. Iyak pa rin ang iyak yung sanggol na bagong panganak habang gumagapang naman yung nilalang na parang naghanap ng mapapasukan. Sa puntong yon, alam kong aswang tong nasa itaas. Walang duda doon. Lalo at sino ba namang tanga yung aakyat doon sa itaas at gagapang-gapang ng ganon na medyo matarik pa nga po itong bubong ng bahay nila Ate Mariel. Hanggang sa bigla kong marinig na sumigaw noon yung kumadrona pati na rin si Kuya Ray. Nasawa nga ni Ate Mariel. Ano yan? May kung anong nasa bubong. Sigaw pa nga po nila. Nahalatang napansin na rin po nilang may kung ano doon. Pawid lang kasi yung bubong at pansin ko na nga po noon na parang sinusubukan yung baklasin ng nilalang. Nung sumigaw na nga po sila sa loob at malapit na rin ako sa bahay, mabilis po akong tumayo. At sumigaw sabay binato ko nga po yung nilalang ng hawak-hawak kong putol na kahoy. Aswang!
Merong aswang sa bubong ninyo, Kuya Ray. Sigaw ko pa nga po noon. Tinamaan ko yung aswang na iyon. Naagarang napalingon at nagulat. Napaangil po yun habang nakatingin sa akin. Mukhang hindi lang talaga kami napansin nun. Dahil nakabuhos yung lahat ng kanyang atensyon doon sa sanggol. Nakakapanganak pa lamang. Halos maihinga po ako noon noong makita ko yung nakakapangilabot nitong itsura. Inilawan na rin kasi ni Obet ng flashlight yung bubungan na mas nakikita na rin po namin ito. Bago pa man ako makagalaw, pinagbabato din po yun ni Mario habang sumisigaw. Paglabas ni Kuya Ray na merong hawak-hawak na sulo at itak, parang hayop pong tumalon yung nilalang sa kabilang side ng bahay nila Kuya Ray. Tinalon lang po niya iyon ng walang pag-alinlangan. Yung ganong kataas na bubungan na lalong nagbigay sa amin ng kilabot. Kumpirmadong aswang po yun. Nagtakbuhan kami noon pero napakabilis po nung maglaho. Nakita niyo ba yon? Tanong pa nga po ni Kuya Ray at sabay-sabay kaming napatango. Tinamaan ko siya nung binato ko siya, Kuya. Aswang yon. Naabutan mo rin naman siguro. Wika ko pa nga po noon at napatango naman po ito. Kung wala kayo, baka may kung ano pang nangyari. Halos baklasin na nga niya yung bubong namin eh. Wika pa nga po ni Kuya Ray noon. Nung sandaling yon, ay tumigil na rin sa pag-iyak yung sanggol na bagong panganak. Pumasok kami sa bahay nila Kuya Ray noon. Inilawan namin yung bubong nila mula sa loob at napansing may butas na ring nagawa yung nilalang sa kanilang bubungan. Malamang dahil puwersa din ng aswang yon. Animoy sabik yon nung marinig po nito yung iyak ng sanggol. Hindi naman tipong nabaklas na nga talaga yung ibang pawid. Pero nagkabutas talaga yon. Humingi muna kaming 3 noon ng tubig. Pangpakalma lang din. Lalo at grabe din yung kaba namin sa aming mga nakita. Binalaan namin sila na mag-ingat na at magmatsyag. Ang sabi naman ng kumadrona ay hindi din daw muna siya uuwi. Habang kaming 3 ay nagpaalam na ring umalis dahil dapat na rin kaming makauwi. Pagkalabas namin sa bahay, agad nga kaming napatakip ng ilong dahil bigla kaming nakaamoy ng kakaibang amoy. Mabaho na hindi maintindihan. Agad na nagtayuan yung mga balahibo namin sa katawan. Alam talaga naming may presensya pa rin ng aswang sa paligid. Hindi yun umalis. Nagtinginan kaming 4 noon nila Kuya Ray. Nagbolontaryo na lang din kaming manatili muna at maglibot-libot. May isa pang reserbang itak si Kuya Ray noon at ako nga yung kumuha noon. Habang mga putol na kahoy naman yung hawak-hawak nila Obet at Mario. Magkasama kaming 3 magbabarkada na nag-iikot sa kabilang side ng bahay, habang si Kuya Ray naman ay nasa kabilang bahagi. Nagkasundo lang kami na agad na sumigaw kung merong mapansing kakaiba. May 3 minuto na kaming nag-iikot-ikot noon sa may labas ng kanilang bahay noong biglang may sumigaw. Hindi kami at hindi rin si Kuya Ray. Mula yung pagsigaw sa loob ng bahay nila at boses po yun ng kumadrona. Agaran kaming naalerto noon at nag-uunahang tinumbok yung pinto. Mabilis na sinusian ni Kuya Ray dahil nakalak nga po yun. Habang binubuksan pa lang yung pinto, narinig na po naming sumisigaw sila sa loob dahil naroroon daw yung aswang. At pagkabukas ay agaran kaming pumasok. Doon po namin naabutan sa kwarto sila Ate Mariel. Nakatayo sa harap niya yung kumadrona at may hawak-hawak po itong gunting. May bahid ng dugo yung gunting na yon. Mukhang prinotektahan ng kumadrona si Ate Mariel. Naganyong pusa. Kita nyo naman yung mga bakas ng paa sa kumot. Itim na itim. May itim na pusang biglang tumalon.
mula sa itaas ng dingding. Atakihin sana si Mariel, pati na rin yung sanggol. Mabuti na nga lang at nasaksak ko yon ng gunting. Sabi pa nga bigla noon ng komadrona habang umiiyak na rin si Ate Mariel. Ang dumi po ng kumot noon at may mga bakas nga na animoy pa ng isang pusa. Wala kasing kisame yung bahay kaya't madali lang sa aswang na makapasok kapag nagpalit po ito ng anyo. Nasa na ba? Wika naman noon ni Kuya Ray. Pero tumalon din daw pala sa may dingding upang makalabas. Hindi man daw niya napuruhan, pero malalim daw yung kanyang pagkakasaksak sa aswang na naganyong pusa. Sapat na raw siguro yun para magtanda yung hayop na aswang na yon. Mukhang totoo naman, Sir Dan. Dahil kahit sa kamay ng komadrona ay meron ding bahid ng dugo. Hindi dugo sa panganganak ni Ate Mariela. Nahugasan na raw kasi niya yon. At dugo daw talaga yon ng aswang. Kahit ayon din kay Ate Mariel. Konting-konti na lang daw. At baka matangay pa nga ng hayop na yon yung sanggol. Mabuti na lang at walang takot siyang sinaksak ng komadrona. Nasanay na rin talaga sa mga ganong kababalaghan. Lalo at madalas na merong umaaligid na aswang sa mga buntis na kanyang pinapaanak. Pinayuhan sila ng komadrona noon. Nakinabukasan ay pumunta na sa albularyo upang magpagawa ng mga pangontra at proteksyon. Bagay na sinangayunan naman ni Kuya Ray at Ate Mariel. Hindi namin nakalain noon na magiging parte kami ng ganong pangyayari. At sa tingin ko naman, nakatulong naman kami kahit papano. Pagkatapos po nun, tuluyan na rin kaming umuwi. Kahit alam namin na malamang ay umuwi na rin yung aswang na yon. Ang bilis po ng paglalakad naming tatlo noon. At kahit yung itak ni Kuya Ray, ay hiniram ko din muna para makasiguro. Lumipas ang mga araw noon. At nabalitaan naming nagpunta na nga sa albularyo sila Kuya Ray. Doon nga raw nila nalaman na taga-kabilang baryo daw pala yung aswang na yon. Dumayo pa sa baryo namin upang makapangbiktima. Pero hindi na rin po nasundan yon. Nagtanda na rin yata at syempre meron na ring mga pangontra sila Kuya Ray. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Hindi po namin ito malilimutan. At salamat sa lahat ng mga nakinig. Paalam.